we start po, I want to reassure you that everything we discuss today will be kept strictly confidential. Your experiences, insights, and teaching approaches in inclusive education will only be used for evaluation and school-related purposes. We recognize that some of the topics we'll discuss, such as student needs, classroom strategies, and personal experiences may be sensitive. Rest assured that any information you share about students, colleagues, or specific situations will remain confidential and will be shared with a designated person. If at any point you have concerns about confidentiality, please feel free to address them with us because our goal here is to ensure a respectful and secure environment where you can openly discuss your commitment to inclusive education. So, may mga tanong po kami na employer po kayo ng dati pong special students sa Santo Ana Elementary School. Not exactly. Ano, tawag nito? Parent ako ng sped natin. Nag-undergo po kayo ng supervision. Hindi. Actually, hindi. Kasi nga, kasi meron akong anak na special under sa ni Teacher Mark. So nakikita ko sila doon sa classroom ni Teacher Mark. Pero I'm not directly in contact with Cristel. Pero nakikita ko kung ano yung pinagagawa ni Teacher Mark sa mga sped children niya. Doon ko lang siya nakilala. Oo. So yung question po is, have you previously hired individuals with special needs? Yes or no? Oo, dito sa barangay, meron na. Before siguro nakakailang months pa lang ako dito sa barangay. O incoming ako, may outgoing na isang empleyado na with special need. Oo. Ano ba, si Raf, ang pangalan niya Raf. Hindi siya, sa pagsasalita, yun ang problema niya. Oo, yun ang pagsasalita. Pero, time yun ni Kapitan Etchi, yung time na yun, doon ko nakilala siya. Pero short-lived lang yun kasi palabas na siya, papasok pa lang ako. Yun na. What positions have you hired individuals with special needs for? Walang preference. Wala kami wala. Kasi, katulad nito, si Cristel, nakipag-appointment sila kay CAP with regards nga doon sa program nila, yung mga malalaking students na nila na po pwede na lang ilabas for formal, tawag nito, makapagtrabaho sila na with talagang masasabing, may income. So, nakipag-meeting sila with CAP, Teacher Sheila, Teacher Mark, si Cristel, and me with CAP. So, na-arrange naman yung niya ni Cristel. So, kaya siya napasok. Kailan ka napasok dito ma? February 24. Ayun, February 24. Nag-start si Cristel dito sa barangay. 1 month na rin. Yeah, kaya nga nung March 20, yung first salary niya. Ayan. Kaya sabi namin, congratulations, Cristel. Makakaipon na siya. Oo. So, for the next place, how does your company ensure that its physical workspace are accessible to employees with special needs? Siyempre, katulad yan, bago lang si Cristel dito. Although, yung mga employees namin, meron na silang experience with this kind of person, mga ganyan, di ba? Pero, meron ako na-encounter na mga questions with regard to Cristel. Kasi nga, during the time, nasa hiring process din kami ng ibang mga ipi-place doon sa mga vacant position. So, si Cristel, tamang-tama na nangangailangan kami ng isang utility. Ang problema lang, nung pagdating ni Cristel dito, may nagsasabi sa akin, kasi nga, assistant admin ako. Sinasabi, Ma'am Glo, bakit gano'n mag-hire tayo ng utility? No offense meant hire, just hearing what I'm tawag nito, bakit, this kind of person ang kinuha. Tapos ba't ganun, ba't ganun tumingin isang empleyado doon? Kasi nga, diba, iba yung hindi na. So sabi ko, kailangan ko bang magkaroon ng awareness sa mga taong to? Yung difference nila doon sa mga normal, yung mga regular, sa mga special needs, diba? So sinabi ko sa barangay administrator namin, siguro, hindi ko lang alam kung i-squeeze in nila doon sa SOBA namin para maging aware sila na may ganito kaming empleyado dito, and then whatever, kung ano yung makita nila nakakaiba, huwag nilang bigyan ng masamang interpretation. Ayun. Yun yung mga na-encounter kong problem nung ipasok si Cristel. Pero
nag-ano naman ako sa kanila, huwag kayo masyado, okay lang yan, normal lang sila dyan. May mga certain, ano sila, mga body language na ganyan na hindi natin maintindihan. Pero it doesn't mean na galit o iba yung pagkakasagot sa inyo. Yun ang ano nila, ang alam nila, oo, alam nila hindi masama yung sinabi nila sa inyo. Ayun, ganun siya. Okay po. So, papasok na rin po dito yung sinabi niyo kanina. Mm. Yung challenges po na face ng employer Mm. na with special needs. Yun nga, isa pa yun, yung mga how Mga pa misconceptions. Oo, yun nga, bakit nga ganyan, di ba? Although we can see Crystal is a normal or regular person, pero may mga certain ways si Crystal na hindi ko alam kung hindi adaptable sa kanila or iba sa gawi ni Crystal dun sa kanilang normal ano. Yun, isa yun sa mga ano ko, challenge na ano ko. Tapos yung kay Crystal naman, kasi nga, bago pa lang siya, so yung normal, yung normal gawin ng barangay kung paano gagawin yung trabaho. Hindi ko sinasabing mahirap kasi mabilis naman siyang sumunod, pero I have to do it in step by step para nakarutin na siya. Para nakarutin na siya. Crystal, everyday, pagpasok mo dito, nakapag-tidy up ka na ng sarili mo, ang first department na una mong lilinisan o aayusin is clerk department. Tapos, aside, saka ka lang magwawalis the whole area of ating, yung hallway na yan. So, every day, nire-recall ko sa kanya kung ano yung unang gagawin niya. Kasi pagdating ng clerk, hindi na niya po pwedeng patayuin para pawalisin at para tanggalin yung mga trash ng mga empleyado doon. So, yun. Talagang, konti hindi naman inabot ako ng 1 week to say that to her na ganito ang routine mo susundin mo to, itong sasabihin, gagawin mo. Nabilis. Grabe, ang bilis. Saka hindi na siya kailangan kutusan. Pag nakita niya, may dumi, hindi na, ay, Crystal pa kayo, hindi na ganon. Automatic, kukuha siya ng walis, kukuha siya ng dustpan, magmamap siya, ganon, automatic sa kanya. So, what resources or support would be most helpful to your company in successfully hiring and retaining employees with disabilities? Ano nga ba? Sa tingin niyo po yung most helpful Sa kanya, sa company? sa company. Okay. You know Para what? po makapag-acquire po ng mga You know what? Kasi, ewan ko lang, pero before, hindi ko lang alam kung, dahil nga, nag-start nga, di ba? Yung ngayon si Ralph, nung una bago ako maano dito, naandun na siya. Pero wala na po siya dito? Wala na po, nag-resign na po. May ibang, na siya. Dapat, di ba? Kasi nga, may nagko-question bakit niya ganyan, Tapos sabi ko, it's not a liability ng barangay kung tayo may mga ganyan, di ba? Hindi ko po pwede sabihin pogi points kasi ang Barangay Santola nag-hire ng mga ganitong special need children. Pero, para bang nakikita ko, it's a positive sign na ang barangay, even if barangay lang to, nakukuha natin, maki-reach out sa mga certain personality na ganito na although may special needs, pero nabibigyan natin sila ng pagkakataon na mabuhay ng normal because they're earning for themselves, di ba? Yun ang ano ko. Diba? So, sabi ko, okay to. Sana, aside from, dalawa dapat sila Si Miguel. Kaso ayaw niyang, di ba? Ayaw lumabas ng eskwelahan. Ayaw pa sa akin yung ayaw niyang lumabas. Hindi dapat bago-bago sila. Malakas po talaga loob yan. Kasi Oo. kaya po nung nagbibigay po kami ng mga food packs. Yes. Kasama po namin siya, nagre-repack po. Sanay din naman kasi siya. Ang tawag nito. Si Miguel, hindi ko naman cry baby. Sabi ko, Miguel, nandito naman si Mami Glo. Kasama mo ako doon sa... Ayaw niya, di ba? Doon na lang po doon siya. Siya nagsabi sa inyo, si Miguel po yung nagsabi. Si Mami Glo, yun ang yun. Kasi siya yung inuutosan minsan magdala ng transmittal dito sa barangay. Hanapan sa utusan na siya sasabihin lang ni Teacher Mark, hanapin mo si Mami Glo para alam niya, ituturo niya kung kanino ipapareceive yung mga documents na ganyan. Yun. Ayaw niya talaga dito sa barangay. So does your company provide any pre-employment training or support to help individuals with disabilities prepare for the workplace? As of this time, sige, kasi nga bago rin yung administration ni CAP, wala pa silang iniisip na ganyan. Kasi hindi pa po alam ng ibang employees na pwede pong... Yes, so wala pa, hindi pa sila. Kaya nga siguro this time by June, may SOBA kasi kami. Bako doon na i-brought up ni CAP
Yung tungkol about sa mga ganito. special Oo, needs oo, kasi ano lang eh, bago nga, February nga lang si Crystal dito. Siyempre maraming magtataka sa kanila, pero yun nga, isa-isa kung Step kailangan kong mag-explain o ipaliwanag, doon pa lang. Pero yung the whole package, wala pang alam. Pero the whole barangay po is really fully aware na po na meron kayo. Yung mga nagpupunta dito, malalaman nila na may special needs children kaming empleyado. Pero yun na lang, alam nila. Ang problema, naunawaan ba nila? Yun. Tapos meron ba silang questions kung bakit gano, bakit ganyan. Kaya nga, siguro nga sa SOBA, mabibigyan ng pagkakataon na explain ni Cap tungkol dito sa mga ganitong bata. Okay. Ganun, oo. So, how does your company ensure that the interview process is fair and unbiased for all candidates including those with disabilities? Fair and square naman, hindi ba minsan kasi, special needs, sige babayaan na, may gano'n. Hindi Kaya- naman po kayo na No. special needs. Oo, hindi. Si Cristel, kinausap siya ng HR namin, so may proseso sa mga ganyan, siyempre hindi naman agad, di ba? Oo, may proseso si Cristel o yung HR namin para maunawaan ni Cristel kung ano yung mangyayari sa sitwasyon na gano'n. Alam po kasi yung yung HR namin before, nung ng mga hiring process, is a teacher also. So may idea siya how to handle this kind of person or child o gano'n. Yun. Does your company have a formal policy on hiring individuals with disabilities? Yes So or no? far, no, wala pa. Yun nga, kasi bago nga lang Kasi itong wala pa. Ay, kasi yung administration po Yes, kasi- isa pa yon yung administration pa. Tapos nung kausapin nila si Cap, with Teacher Mark and Teacher Sheila, And with the principal. ang principal hindi nakasama. Kung ano lang siguro, binrief na lang siguro ni Ma'am Tolop si Teacher Mark at Teacher Sheila. So sila yung nakipag-usap dito kay Cap with regards to Cristel. Okay. Yun. So, what specific policies does your company have in place to promote inclusive hiring or workplace accessibility? Aha, wala pa rin akong idea tungkol dyan. Specific. Oo. Kasi, Oo. diba? Wala pa talaga. Kasi nga, yun nga, although 2023 pa sila dito ng December. So, syempre, ang inuna kasi ng GAP administration is yung ng mga empleyado, Pag-fill in ng oo, mga vacant employees, tapos kung ano yung mga problem at hand. Syempre, yun ang when it comes to hindi pa napag-uusapan, maybe sa SOBA, alam mo, oo. Kaya nga, inaano ko para sa SOBA, yung barangay, state of the barangay address, yan. Sana ma-include sa kanyang speech with regard to this kind of person na. Diba? Kapag may certain rules, may certain policies na i-adapt for this kind of children or person. What are the most important lessons your company has learned about inclusive hiring practices? Ngayon, nakikita ko kasi nga, so hindi kami, speaking for myself as a barangay employee, hindi dapat kami, limitahan ang kakayanan ng bawat individual, especially the special needs children. So we have to give them opportunities to express at saka show their abilities to us na forget special needs, dyan na lang Hindi sila na kaya. o hindi na kaya. Parang binigyan namin sila ng limitation, hanggang dyan ka na lang. O yan na lang matututunan mo, o yan na lang magagawa mo. So it's best for us na we give them allowance or give them na kaya nila. May certain task na papagawa sa kanila na hindi namin sasabi na ganyan ka na lang. So step by step, tutugunan, dadagdagan. So makikita namin yung kakayanan ng mga individual na may ganitong pangangailangan. Ganun po nga. So, for the last question po, Yes. what advice would you give to other companies struggling to effectively hire and support employees with disabilities? Sana lang yung mga ganun ko pa niya. So, kasi meron ako na noon na parang sila, casualty or something like that, yung parang negative ang maging aspect pag may mga ganitong personality sa ibang kumpanya. So, para tayo na lang doon, na stock up sila doon na, mag-hire tayo niya, liabilities lang sila. Ganon, di ba? So, iniisip ko, from the barangay, pag nakita siguro ng mga kumpanya na may ganitong mga personality sa barangay, di ba? Magsisimula ang sa barangay. Ay, kaya pala nila. From there,
malalaman nila. So, magiging widespread na, pwede pala tayo tumanggap ng mga batang with special needs. Kaya pala natin silang Gusto niyo i-guide. po kung maging advocate po kayo. Yeah, oo. I'm not saying because I have a special need child, pero saan ba magsisimula? Paano ba nila mapapakita yung kakayanan nila? Kung hindi natin sila bibigyan ng pagkakataon, di ba? Pag i-stack up natin, special child ka, dyan ka na na. Parang gano'n na nakikita ko sa ibang marami na ako na-encounter talaga na yung mga second look, tapos may mga facial expression nila, mga ganyan. Sabi ko, mga klaseng personality tao to, di ba? Ang kakaiba lang nila, especially sila, that is why ganun sila, pero they are also human being, di ba? Yun. Oo. Especially my sons. Especially Kuya Wewel. I si Wewel ako. Yun ang pangalan ng baby ko, Ma'am Wewel. Ayun. So, kayo na naman po yung questions namin. Brief lang po. Yes. Kailangan lang din po kasi namin siya for requirement po namin sa course. Oo. Sana natugunan ko nila lahat ng mga questions nyo. Ayan. So, thank you po. Okay, okay. Okay na.